mainip ka, lumipat ka, mag-run away ka. Boss! Boss! Boss ka! Disclaimer lang to guys So para dun sa mga kababayan ko na patuloy na nangangarap pumunta dito, at sa mga nandito na sa Poland, no? So itong kasagutan ko ay disclaimer lamang, kumbaga base din ito sa experience ko para dun sa mga may karta po dito na at wala pa. So kailangan yung tiyagaan yung paghihintay, kasi hindi madali yung pag-process dito sa Pomorian Voivodeship or dito sa Tri-City, no? So sobrang tagal ng process dito sa totoo lang. Kumbaga napapansin na ng karamihan na ito ay business. Kailangan mo talagang mag-lawyer para mas mapadali yung pag-process mo, sa madaling salita. So kung may kakayahan ka na magbayad sa lawyer, so gawin mo na. Huwag ka nang magpa tumpik-tumpik pa. Kumbaga magbayad ka na para mas mapadali yung process mo sa karta bobito mo. Kasi sa ngayon, sobrang tagal ng process kung hindi ka hire ng lawyer. Kasi yung sa ngayon ay independent na dito yung pagpo-process ng karta bobito. Kahit na meron kang agency, yung agency mo magpo-provide lang ng documents para dalhin mo sa immigration or para ipasa mo sa immigration. So pero ang resulta nun sobrang tagal pa rin, kaya yung ending parang nawawalan ka na ng pag-asa, di ba? Yung iba nare-refuse, yung iba nade-delay, sobrang tagal, napipending. Kumbaga kung ano-ano yung mga dahilan ng immigration officer para ma-stress ka or ma-depress ka. So sobrang tagal. Sa case ko, umabot ako ng unang process ko, umabot ako ng kulang-kulang na 2 years. Tapos yung binigay sa akin ay 1 year lang yung validity. So sobrang tagal. Nag-expire na lang din yung card ko, yung karta pobito ko, na parang walang nangyari. Tapos nung lumipat ako, naging direct ako dun sa hotel na pinagtatrabahoan ko. Kumbaga yung sabi sa akin nung GM, nag-hire siya ng lawyer para mas mapadali rin yung pag-process ng mga papel, no? Kaya malaking pasasalamat ako dun sa kumpanya ko ngayon, kumbaga, which is yung hotel na rin talaga, na napabilis. 10 months lang ako naghintay kasi nga may lawyer. Sabi sa akin nung GM or nung general manager, sobrang hirap din talaga guys maghintay dyan sa lintik na karta pobito na yan. Kumbaga dyan yung sitwasyon na may stress ka sa paghihintay, sa balik-balik dun sa immigration, and ang pinakang worst ay hindi ganon lahat ng officer doon ay hindi lahat nagsasalita ng English nung mga panahon ko na nag-a-apply ako doon, no? Sobrang hirap ng sitwasyon, parang nadadahon ka kasi nga yung English mo parang pang grade 1 or pang elementary yung pakikipag-usap mo sa kanila. Kaya nakakainis din yung experience ko. Pero sa ngayon nakuha ko na yung 3 years. Kumbaga kailangan ko na uling maghintay ng 3 years bago ma-expire yung papers ko. Kaya malaking pasasalamat din ako, no, doon sa employer ko ngayon. Kumbaga mas napabilis yung pag-process ko dahil nga meron silang lawyer na iintindi ng documents ko. Pumunta lang ako doon,
nag-fingerprint ulit. Hindi na ako nag-bayad kasi sagot na yun ng kumpanya ko ngayon. Pero sa totoo lang guys, kung nasa agency kayo, kasi nag-agency din naman ako nung mga una-una ako dito, sobrang hirap talaga. Alam ko yung hirap na pinagdadaanan nyo. Sobrang hirap niyan. Madedepress kayo dyan sa pagpabalik-balik dun sa agency na yan or sa immigration. Kaya pinakang magandang gawin nyo sa ngayon, kung meron kayong pangbayad, bayad na kayo kasi para mas mapadali yung process. Matutulungan kayo sa mga sitwasyon na hindi nyo alam kasi sila yung nakakaalam ng batas. Kaya mas maganda yung bayad na kayo ng lawyer. Yun yung pinakang magandang advice na maibibigay ko sa inyo sa ngayon, or ma-share ko sa inyo. Kahit na medyo may kamahalan, pero for sure na darating yan ng hindi ganun katagal. Kasi nga dito sa Tri-City ay talagang ginagawa ng business ng mga lawyer yan. Kumbaga kahit nga pagre-renew para kang balik ka na naman sa dati, kahit mag-renew ka na lang ng TRC na yan, sobrang nakaka-disappoint yung sitwasyon kasi kailangan mo ulit bumalik sa back to zero, magbigay ng documents. Kumbaga kung ano yung ginawa mo kapag nag-renew ka nung una, ganun din yung gagawin mo kapag nag-renew ka. Di katulad yan sa atin, di ba? Siguro malaki yung pagkakaiba kasi nga foreigner ako dito or migrant. Kung siguro sa mga lokal, babayad na lang sila or hindi na sila babayad. Parang katulad ng lisensya dyan sa atin, di ba? Kapag nag-renew ka ng lisensya, wala kang violation, so kukunin mo na lang at magbabayad ka. So dito ang pagkakaiba, kung kukuha ka ng ulit ng or mag-renew ka ng karta pobito, back to zero ka ulit, kailangan mong magbigay ulit ng documents panibago, then hintay ka ulit ng ganun katagal. So nakakabagot, sa madaling salita. Nakakapagod, di ba? Lalong-lalo na yung sitwasyon ng pagpabalik-balik sa immigration dito sa Poland. Din yung parang napaka-hirap unawain kung isang migrant ka dito or isang OFW, guys. So, kailangan lang talagang tiyagain. Hindi madali. Walang madali. Ang tanging maibibigay ko lang sa inyong advice ay tiyagain, unawain. Kung may pambayad sa lawyer, bayad na para mas mapadali yung pag-process nyo ng karta pobito kasi sila yung nakakaalam ng batas or ng regulation dito sa Poland. Kasi hindi nila yan sasabihin sa inyo kasi nga 'di ba, business yan nila. Kahit yung agency nyo, hindi rin yun basta sasabihin sa inyo. Sasabihin lang nila sa inyo, o maghintay, pumunta ka doon, dalhin mo ito doon. Paulit-ulit lang nilang sasabihin sa inyo yan. Walang katapusan hanggang sa mabagot ka, mainip ka, lumipat ka, mag-run away ka. Ito ay isang katotohanan based sa experience na mga kasama ko dito rin or mga nakasama ko rin dito sa Tri-City, Poland, no? So, ito ay disclaimer din lamang at based sa aking na-experience, guys. Kumbaga, kung mapanood mo tong video na to, sana makatulong, mag-guide sa'yo. So, once again, ito si Adrian Wagan. So, sana mapanood mo yung sa YouTube account ko na Adrian Wagan. Paki-subscribe mo naman, and Facebook account ko na Adrian Wagan din. So, maraming salamat. Have a nice day, kabayan or ka-OFW dito sa Europa or saan ka mang panig ng mundo. Thank you so much.